Pagkatapos ng naganap na rally, predicted ko yung utak ng iba. Yung mga tanong na o ano may nangyari ba? Ito yung parating yung tatandaan. When you have a goal and you tried to do something about it, the first thing that you are going to check after doing something about it is lumapit ba kayo doon sa goal na gusto nyo. Well, this is Pinoy Extreme and pag-usapan ulit natin yung efficacy or effectivity ng pagrarally or pagrarayot no September 21. This is Pinoy Extreme. Let's do this! This is Pinoy Extreme. O paano Muz, tapos na? May nagbago na ba? O siya mukhang pumupunto ka? Ibang usapin pag influencer at artista ka. Pero kung normal na mamamayan, o sige, pagbibigyan kita. Pagod ka na? O ayaw mong makibaka noon pa? Sige lang pare, enjoy your life ha? Pero kung tungkol sa gobyerno, tahimik ka, bakit sa mga kapwa mo Pinoy may pahaging ka? Hindi mo maiwasang pagsabihan yung mga Pilipino doon sa balak nilang gawin. Kasi most likely, yung gusto mong sabihin has been reoccurring doon sa previous years or generations or experience ng mga tao. Pag sinabi mo na pag hinawakan mo yung kaldero, lalo na't mainit, may posibilidad na mapasok ka. Ganon din yung pagsabi mo doon sa pagsama sa mga ganong klaseng event, sa ganong klaseng grupo, sa ganong klaseng pagpoprotesta. Knowing na marami doon sa sumali sa protesta mula Luneta, papuntang Mendiola, ay mga grupo na kaanib doon sa CPP, NPA, NTF, hindi mo maiiwasan na maisip na ito yung kauuwian niyan. Hindi dahil sa bias ka, but you have seen them before do that in the previous years. Para sa ating medyo angat sa buhay, pribilehiyo yung hindi magsalita. Puta sila ba? Tingin mo gusto nila magbabad sa araw? Naisip mo ba yun? Tang-ina ka? Kasi ito lang tandaan nyo, kung wala mang mangyari, sana hindi, pero kung walang mangyari, di tama ka. Diba? Putang ina kung may mangyari, diba makikinabang ka? Totoo naman yung sinabi ni Moose, posibleng makinabang ka doon sa effect ng gagawin nila doon sa rally. But, if you are going to take in account yung probability nung mga pangyayari, ano ang mas probable na mangyari after nung riot na yun? Mawawala ba yung mga korap? Magbabago ba yung sistema? Gaganda ba yung Pilipinas? Makukuha ba natin yung pinagsisisigaw natin doon na hustisya? Compare it doon sa pagtulong doon sa mga grupo na humanap or kumalap ng ebidensya para maipakulong yung gumawa or yung nangurakot. Which is more probable? Alin ang mas nakakalapit sa'yo doon sa goal mo, yung pambabato ng pulis or yung paghahanap ng ebidensya para maipakulong mo yung mga taong may sala? Okay, now I'll show you another content creator, si Kuyang Pulis. And I've featured him before, and the reason why I featured him again is because I think marami kaming values na magkapareho kami. Ito yung sinabi niya. Ask ko lang sir kung hindi ka ba police ngayon, kasama ka ba sa mga nagrarally ngayon? Di kasi ako fan ng protest. Di ako fan ng rally. Mas gusto kong manood ng hearing sa Senate in aid of legislation o kaya hearing sa Supreme Court. Alam mo yun, yung makukulong na sila dahil enough na yung evidence, leading towards conviction na. Yun, mas natutuwa ako doon kaysa doon sa sisigaw ako doon. Tsaka ayaw ko yung nananakit ng police. Yun, ayoko yun. 'Di ba? Kasi I know where they stand. Alam ko yung kung saan sila. And may isip yan eh.
Lagi nilang sinasabi, tuta, tuta. Pero hindi, nag-iisip yan. They're just promoting peace. Ngayon, babalik ulit tayo doon sa sinabi ko kanina. Alin ang mas effective sa pagpapaganda ng Pilipinas? Sa pagpapapanagot doon sa mga corrupt politicians? Yung mambato ng pulis, magkalat, manunog, or yung mangalap ng ebidensya, magsampa ng kaso, at pag umabot sa Supreme Court, you would have a chance, di ba, na gawing parte ng batas yung resulta ng kaso mo doon sa Supreme Court. Which one is better? Yan hirap sa inyo eh. Pag tungkol sa kapwa nyo Pinoy, ang dami nyong nasasabing salita. Pero pag gobyerno yung mali, hayaan na. Sanay naman na tayo eh. Mindset pa ng lolo mo yan ah. Kaya sige lang min, ayaw mo makiisa, di kita pipilitin. Pero kung mananahimik ka, puta pare panindigan mo na. Katulad ni Sir Chip doon sa previous video, no one is saying na hayaan mo na. What we are advocating is to find a better solution rather than trashing the whole Philippines just because galit tayo, just because emotional tayo. Kasi sa pagkuha ng hustisya using our justice system, hindi mo lang tinutulungan i-reform yung Pilipinas in a much more peaceful way. At tinutulungan mo pa yung justice system ng Pilipinas para magkaroon ng maraming armas against corruption. Kasi yung court ruling ng Supreme Court nagiging batas yan or part of the law of the land ng Pilipinas. And that's what is good sa patuloy na pag-subscribe at paggamit ng justice system ng Pilipinas. Alam ko or naiintindihan ko na hindi perpekto ang justice system ng Pilipinas. Pero hindi ito gaganda pag mas pinili natin yung maging violente tayo at maging emotional tayo instead of helping our justice system na magkaroon pa ng more weapons para protektahan tayo. Di na para questionin mo pa yung galit ng Pinoy. Para lang masabi mo na yung isip mo iba. Bida-bida ka. Kayo nga to nagsasabi na trend lang naman to, mus, diba? Pag napatunayan naming hindi, magbabago ba yung isip mo? Hindi naman, diba? Critical lang kayo mag-isip pagdating sa rallyista at aktivista. Pero pagdating sa gobyerno, kapalit ng iyong boto, pumapayag ka sa ayuda. Well, being critical does not mean hindi mo na i-criticize yung one from the other. Pwede mong pagsabayin yan. Hanggat may nakikita kang mali, okay? I-criticize mo. Kasi at the end of the day, ang magiging basehan mo dyan kung tama ba yung criticism mo at nakasandal ba yung sinasabi mo sa katotohanan. Yes, may corrupt. Yes, hindi tama yung pagrarayot. Pero hindi mo sila pwedeng paghiwalayin at sasabihin mo na tama yung isa at mali yung isa. Kasi pwede silang maging tama pareho at the same time. And you could hold that kind of idea while thinking of a much better or peaceful solution kesa maging emotional at mangrayot. Or kumampi na lang doon sa mga corrupt at pabayaan na lang malugmok yung Pilipinas. You can always have two truths at the same time. And you can actually create more solid solution nang mas nakikita mo yung wider perspective ng kung ano yung nangyayari sa'yo, hindi lang doon sa kumakampi ka sa isang side. Kaya sige, okay lang manahimik ka. Pero wag na wag mong questionin yung pinaglalaban nila. Of course we can. Lalo na pag mali na yung pamamaraan nung paglaban nila. Katulad na lang ng mga CPP, NPA, NDF. Sabi nila, para sila sa masa, para sila sa magsasaka, para sa mahirap at kung sino pa. Pero look at what they are doing sa probinsya. Isa sila sa mga nagpapahirap sa masa.
At yan ang isa sa katotohanan na hindi maikaila ng mga nasa Maynila. Kasi nga, marami yung naluto yung utak sa mga salita ng mga komunista. And this is Pinoy Extreme. Have a good day.